Ang punong Apache ay nakatayo sa harap ng naghihina ng bahay rancho ni Thomas Whitfield. Ang kanyang mukhang pinatigas ng panahon ay walang bahid ng damdamin, parang bato. Sa likuran niya, 40 mandirigma ang nakasakay sa kanilang mga pinintang kabayo, tahimik na parang mga anino, mas nakakatakot pa kaysa sa sigaw ng digmaan. Nasa lupa ang rifle ni Thomas, wala nang silbi matapos siyang piliting ibaba ito. "Hinawakan mo ang aking mga anak na babae," sabi ni Chief Broken Lance. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa maalikabok na bakuran tulad ng kulog bago ang bagyo. Napalunok si Thomas. Iniligtas niya ang mga babaeng iyon. Ginawa niya ang tama. Kaya bakit pakiramdam niya ay mamamatay siya dahil dito? Ang sumunod na sinabi ng pinuno ay hindi lang babago sa buhay ni Thomas, kundi pati na rin sa kinabukasan ng buong Arizona Territory. Nagsimula ang lahat 3 araw na ang nakalipas noong Oktubre ng 1873 sa Prescott Valley, Arizona Territory. Dahan-dahang sumilip ang araw sa likod ng Bradshaw Mountains na parang tumatagas na pulot, pinapakulay ang disyerto ng ginto at kalawang. Nakatayo si Thomas Whitfield sa kanyang lumulubog na balkonahe, may hawak na lata ng mapait na kape na unti-unti nang lumalamig sa kanyang magaspang na mga kamay, pinagmamasdan kung paanong ginagawang halos maganda ng liwanag ang kanyang lupang halos bumigay na. Halos ang mga poste ng bakod ay nakasandal sa isa't isa na parang lasing, may butas sa bubong ng kamalig na kasinlaki ng gulong ng karwahe. Ang 3 niyang natitirang baka ay pagod na naglalakad sa tabi ng tuyong ilog. Ang kanilang mga tadyang ay litaw na parang panunumbat. 2 buwan nang halos wala ng laman ang balon at hindi dumating ang inaasahang ulan ng tag-init. Isang mainit na hangin ang bumalot sa alikabok, dala ang amoy ng damong saje at ng isa pang bagay, isang amoy na parang bakal na hindi mawari ni Thomas. Napapikit siya, nakatingin sa silangang abot-tanaw kung saan ang lupa ay umaangat patungo sa mabatong burol. Wala siyang nakitang gumagalaw maliban sa isang buwitre na umiikot-ikot sa himpapawid. 34 na taong gulang si Thomas, pero para bang mas matanda pa siya sa tunay na edad. May malalalim na guhit sa kanyang mukha, mula sa mata pababa sa panga. Ang kanyang kayumangging buhok ay nagsimula ng pumuti sa gilid, at ang kanyang mga kamay na minsang nangarap humawak ng mga aklat ng batas sa Pennsylvania ay ngayon ay magaspang na parang tuyong balat. May bakas ng pulang lupa ng Arizona. Inubos niya ang kape at inilapag ang tasa sa railing ng balkonahe. Napakaingay ng kahoy kahit gaano pa ito kagaan. Isa na namang araw sa paraiso, bulong niya sa sarili. Ang kanyang kabayo, isang abuhing babaeng kabayong pinangalanan niyang Patience, ay humalinghing mula sa kulungan para bang sumasang-ayon. Siya na lang ang tila nakakaintindi kay Thomas sa buong lupain. Kakapasok pa lang niya sa bahay nang may narinig siya, isang tunog na hindi nararapat naroon. Isang sigaw ng babae, mahina pero malinaw, pumunit sa katahimikan ng umaga na parang kutsilyong pumunit sa tela. Napatigil siya, muling narinig ang sigaw, kasunod ang halakhak ng mga lalaki, magaspang na tawa. Yung klase ng tawa na may dalang panganib. Tumingin si Thomas sa kanyang mga walang lamang kamay tapos sa ripleng nakasabit sa itaas ng kanyang apuyan. Naisip niya ang mga pag-atake ng Apache na dumaan sa lambak buong tag-init. Naisip niya ang babala mula sa Fort Whipple na huwag lalayo sa tahanan. Naisip niya na wala siyang kinalaman dito, na ang pakikisangkot sa problema ng iba ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang buhay sa silangan. Pagkatapos ay narinig niya ang ikatlong sigaw. Putol, parang may pumigil sa bibig ng babae. Marami ng maling desisyon si Thomas Whitfield sa kanyang buhay, pero ang pagtalikod sa taong nangangailangan ay hindi magiging isa sa mga iyon.
Kinuha niya ang kanyang rifle. Hindi palaging ganito ang buhay ni Thomas Whitfield, isang palyadong magsasaka sa gitna ng disyerto. 7 taon na ang nakalipas, siya si Thomas Whitfield, Esquire, isang batang abogadong may kinabukasan sa Philadelphia, kasintahan ng anak ng isang senador ng estado, nakalaan para sa marangyang buhay at koneksyong pampulitika. Ang kinabukasan niya ay napakaliwanag na halos masakit pagmasdan, pero pinili niyang tanggapin ang isang kasong walang ibang gustong hawakan. Isang may-ari ng pabrika ang nagpapagawa ng mga batang manggagawa hanggang mamatay, literal. 3 ang namatay sa loob ng 6 na buwan. Mga katawan nilang maliit ay nadurog ng makinang walang tamang panangga. Walang pera ang mga pamilya, walang kapangyarihan, walang boses. Binigyan sila ni Thomas ng tinig. Nanalo siya sa kaso, nagbayad ng danyos ang may-ari ng pabrika, na itakda ang mga reforma. Saglit siyang naging bayani ng mga manggagawang taga-Philadelphia. At pagkatapos, ang mga kaibigan ng may-ari ng pabrika, mga taong may hawak ng bangko, kontrata sa paglalakbay at mga bulong sa tenga ng mga hukom, sinigurong hindi na makakapag-abogasya si Thomas Whitfield kailanman. Naglaho ang kanyang kasal, tumigil ang kanyang pamilya sa pagsagot sa kanyang mga liham, labis ang kanilang kahihiyan. Naging kasing kahulugan ng problema ang kanyang pangalan. Kaya ginawa ni Thomas ang matagal nang ginagawa ng mga desperadong lalaki mula pa noong itinatag ang Republika. Pumunta siya sa kanluran. Binili niya ang lupang ito gamit ang natitirang ipon. Pinaniwala ang sarili na makakapagsimula siyang muli, makakabuo ng isang marangal na buhay gamit ang sarili niyang kamay. 4 na taon na ang lumipas. Simula noon, tila kalaban na niya ang lupang ito. Pero sa kabila ng balat na pinatigas ng araw, nananatili pa rin ang abogadong nasa kalooban niya. Ang lalaking hindi kayang talikuran ang kawalang katarungan. Ang lalaking naniniwala pa rin sa kabila ng lahat na mahalaga ang paggawa ng tama, kahit ang kabutihan ay sinusuklian lang ng pighati. Siya ang lalaking nagsingkaw kay Patience at sumakay papunta sa pinagmulan ng sigaw. Alam ni Thomas ang tungkol sa mga Comancheros, gaya ng alam ng lahat sa teritoryo ang tungkol sa mga ahas. Matututo kang kilalanin ang mga senyales at iiwas ka. Teknikal na mga mangangalakal sila, mga lalaking nakikipagkalakalan sa mga tribong Comanche at Apache, nagpapalit ng alak, baril at bala para sa mga kabayo, baka at bihag. Ang mga bihag ang pinakamasaklap. Kadalasang mga babae at bata kinukuha sa mga pagsalakay at ibinebenta sa Mexico, kung saan sila'y nawawala sa isang buhay na hindi pinag-uusapan sa matinong lipunan. Matagal nang sinusubukang pigilan ng hukbo ang kalakalan ng mga Comanchero. Kasing bisa lang ito ng pagsubok ni Thomas na mapatubo ang kanyang mga pananim. Ang hindi alam ni Thomas, ang malapit na niyang matuklasan, ay ang paglapit niya sa 4 sa pinakamapanganib na Comanchero sa teritoryo. At may nahuli na silang mas mahalaga pa sa ginto. Hindi pangkaraniwang babaeng Apache, sina Ayana at Nalin. Sila ang mga anak ni Chief Broken Lance, pinuno ng digmaan ng White Mountain Apache at isa sa mga pinakaiginagalang at kinatatakutang tao sa Timog Kanluran. Ang kanilang ina ay isang bihag na Meksikanang matangkad at kapansin-pansin na nagbigay sa kanila ng taas at taglay na kagandahan bago pumanaw sa lagnat noong sila'y bata pa. Sa edad na 24, halos 6 na talampakan ang taas ni Ayana, mas matangkad pa sa karamihan ng lalaki sa teritoryo, puti man o Apache. Si Nalin, na mas bata ng 2 taon, ay halos kapantay niya. Sa kanilang lahi, ang taas nila ay itinuturing na tanda ng espiritual na kapangyarihan, isang handog mula sa mga espiritu ng bundok. Pinalaki sila ng kanilang ama na parang mga anak na lalaki, tinuruan silang sumakay, magbakas ng landas at mabuhay sa lupang walang habag.
Papunta sila upang makipagkita sa mga pinsan malapit sa Ilog Salt nang matagpuan sila ng mga Comanchero, 4 laban sa 2. Lumaban ng magkapatid, nabali ni Nalin ang ilong ng isa at nagiwan ng malalalim na galos sa muka ang mga kuko ni Ayana. Pero sa huli, nanaig ang mga lubid at suntok ng baril. Ngayon ay nakahandusay silang nakatali sa tuyong kanal. Ang kanilang mga damit na gawa sa balat ng usa ay punit-punit. Ang kanilang kayumangging balat ay may mga pasa. At ang kanilang mga matang maitim ay nagliliyab sa galit na makakatakot para sa sinumang matinong lalaki. Walang ganong katinuan ang mga Comanchero, mga anak ng pinuno, sabi ng kanilang leader, isang payat na lalaking nagngangalang Cord Brennan na may kulang na 3 ngipin kapag ngumiti. Alam niyo ba kung magkano ang halaga ng anak ng pinuno sa Sonora? Sapat para makapagretiro mga bata. Sapat para di na kailangang magtrabaho kahit kailan. Babalikan sila ng pinuno, ani ng isa, kabataang mukhang hindi palagpas 18 at laging sumusulyap sa paligid ng mga burol. Hindi niya alam kung saan hahanapin, sagot ni Brennan. Pag naisipan pa niyang maghanap, kalahating daan na kami papuntang Mexico City kasama ang 2 ito. Tigilan mo na yang kaba mo at tulungan mo akong isakay sila sa kabayo. Nagkatinginan sina Ayana at Nalin, hindi na nila kailangan ng salita. Sanay na silang mag-usap ng tahimik mula pagkabata. Maghintay, sabi ng tingin ni Ayana, mag-abang ng pagkakataon. Ang tingin ni Nalin ay purong pagtutol. Mamamatay muna ako bago nila ako madala. Kung gayon lalaban tayo hanggang mamatay, ang sagot ni Ayana. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa. Wala sa kanila ang nakakita sa nag-iisang mangangabayo na papalapit mula sa kanluran. May dalang rifle, isang lalaking magpapabago sa lahat. Pag-akyat ni Thomas sa taluktok, nakita niya ang mga ito sa ibaba ng kanal. 4 na lalaki, 2 kabayong may bitbit na suplay at 2 babaeng nakagapos sa lupa. Napatigil ang kanyang puso. Inaasahan niya, hindi niya alam kung ano ang inaasahan niya. Marahil ay mga pinagnanakawang settler. O kaya'y inatake ang isang karwahe. Isang bagay na pwede niyang layuan kapag nalamang wala na siyang magagawa. Hindi ito yon. Kahit mula sa 100 yarda, nakita niyang mga babaeng Indian ang mga ito. Apache marahil, batay sa kanilang kasuotan. At ang mga lalaking nakatayo sa ibabaw nila ay may anyo ng Comanchero, mukhang batikan, marahas at walang puso. Humigpit ang hawak ni Thomas sa kanyang rifle. Siya ay nag-iisang lalaki. 1 laban sa 4, marahil ay may 20 bala siya at kahit kailan ay hindi naman siya mahusay na taga-baril. Umalis ka na, sigaw ng makatuwirang bahagi ng kanyang utak. Hindi ito laban mo. Wala kang utang sa mga babaeng yan. Papatayin ka lang nila. Pero biglang sinipa ng isa sa mga Comanchero ang mas matangkad na babae sa tagiliran at narinig ni Thomas ang daing ng sakit nito na dinala ng hangin paakyat sa kanya. Putang ina! Mahinang bulong ni Thomas. Hinila niya si Patience pabalik sa likod ng gulod, bumaba sa kabayo at nagsimulang bumaba ng dahan-dahan gamit ang mga palumpong at bato bilang panangga. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, halos punitin ang kanyang dibdib. Bumaba ang pawis sa kanyang mga mata kahit malamig pa ang umaga. Ano ang plano mo? Tanong niya sa sarili. Anong eksaktong gagawin mo pagdating mo roon? Wala siyang sagot basta siya'y patuloy na gumalaw. 50 yarda, 40, 30. Naririnig na niya sila ngayon, malinaw na ang mga tinig ng mga lalaki. Igpitan mo pa, halos makatakas yang malaki kagabi. Subukan mong talian siya, kinagat niya si Jake hanggang sa buto. Kasi tanga si Jake, kailangan ipakita mong ikaw ang amo. Parang kabayong pinalulupig. Napakagat si Thomas, sobrang higpit kaya sumakit ang kanyang mga ngipin. Umilalim siya sa likod ng isang malaking bato, tinaas ang rifle at itinutok ito sa lalaking tila namumuno. Yung kulang ang ngipin at palaging nagsasalita.
20 yarda, sapat na siguro para tumama, baka. Ngayon o kailanman, naisip niya. At sa kabila ng kaba, isang malamig na tinig sa loob niya ang nagsabi, "Mamamatay ka na, Thomas Whitfield. Sana sulit ito." Tumayo siya, nakatutok ang Ripley. "Hanggang diyan na lang." 4 na ulo ang sabay-sabay na napalingon sa kanya. 4 na kamay ang gumalaw papunta sa mga sandata. "Wag," sabi ni Thomas, mas matatag ang boses niya kaysa sa inaasahan niya. "Kung sino mang unang gumalaw para sa baril niya, babarilin ko si Brennan sa ulo." Hindi niya talaga alam kung Brennan ang pangalan ng leader. Hula lang iyon, base sa isang wanted poster na nakita niya sa Prescott 6 na buwan na ang nakakaraan. Pero ang bahagyang pagkagulat sa mata ng lalaki ay nagsabing tama ang hula niya. "O siya," dahan-dahang sabi ni Brennan, itinaas ang mga kamay palayo sa kanyang baril. "Ano ba to? Bayani ka? Isa akong lalaking may ripling nakatutok sa ulo mo. Yun lang ang kailangan mong malaman." "Ginoo, nagkakamali ka," sabat ng isa pang komantsero, isang malaking lalaking may peklat mula noo hanggang baba. "Wala kang alam kung sino kami." "Alam ko eksakto kung sino kayo, kaya kalagan niyo ang mga babaeng yan at umalis kayo." Tumawa si Brennan. Pangit ang tunog. "Akala mo kakayanin mong labanan kaming 4? Ang alam ko, kaya kitang patayin bago pa sila makakuha ng baril. At sa tingin ko, baka mawalan ng tapang ang mga kasamahan mong yan kapag nakita nilang nagkalat na ang utak ng leader nila sa lupa." Nagkatinginan sina Brennan at ang lalaking may peklat. Kita ni Thomas ang pagkwenta nila ng distansya, tiyansa, anggulo. Lalong humigpit ang daliri niya sa gatilyo. "Kalagan sila." Sa wakas ay sabi ni Brennan, "Jake, ikaw na." Lumapit ang pinakabatang komantsero, isang nerbyosong binatilyo na may benda sa kamay, papunta sa mga babaeng nakagapos. Sinundan siya ni Thomas gamit ang gilid ng kanyang paningin habang nakatutok pa rin ang Ripley kay Brennan. Lumuhod si Jake sa tabi ng mas matangkad na babae at sinimulang hiwain ang tali gamit ang kutsilyo. Tinitigan siya ng babae, ang kanyang mga matang parang naglalagablab, hindi gumagalaw, halos hindi humihinga. Sa sandaling lumaya ang kanyang mga kamay, umatake siya. Napakabilis ng pangyayari, halos hindi ito nasundan ni Thomas. Isang segundo lang, hinihiwa pa ang huling tali nang biglang nakatihaya na si Jake, sumisigaw, nakabaon ng kutsilyo sa kanyang balikat. Bumangon ang babae na parang usa, kinuha ang baril ni Jake at 2 beses nagpaputok, isa sa dibdib ng lalaking may peklat, isa sa hita ng ikatlong komantsero. Bumunot si Brennan ng baril. Binaril siya ni Thomas. Ang ugong ng Ripley ay umalingaw-ngaw sa buong bangin, kasabay ng putok ng mga baril at sigaw ng mga lalaki. Umikot si Brennan, hawak ang tiyan at bumagsak. Hindi pa siya patay. Nakita ni Thomas na gumagapang siya palapit sa kanyang kabayo, pero wala na siya sa laban. Abala na ang matangkad na babae sa pagkalas ng mga tali ng kanyang kapatid. Hawak pa rin ang baril na umuusok. Tumayo ang mas batang babae, galit na nagsisigaw sa wikang Apache. Kinuha ang isang Ripley mula sa isa sa mga nakahandusay at ipinukpok ito sa ulo ng lalaking may peklat ng tangka nitong tumayo. Hindi na siya muling tumayo. Wala pang 30 segundo, tapos na ang lahat. Nakatayo si Thomas, hindi makagalaw. Ang Ripley ay nakatutok pa rin sa kawalan. Ang kanyang mga tainga ay humuhuni at ang puso niya ay parang sasabog mula sa kanyang dibdib. Ang umagang nagsimula ng karaniwan ay naging parang lugar ng patayan. Lumingon sa kanya ang matangkad na babae. Siya ay hindi sapat ang salitang maganda. Marahil ay nakakatakot o kamangha-mangha. Ngunit may isa pang bagay sa kanyang tindig. Isang lakas at dangal na nagpapaalala kay Thomas ng mga reyna ng digmaan sa matatandang kwento. Itinutok ng babae ang baril sa kanyang dibdib. "Sino ka?" "Ako ay
Nanuyo ang lalamunan ni Thomas. Ako ang lalaking nagligtas sa buhay mo. Pumatay ka ng isa, sabi ng babae. Ang kanyang Ingles ay may punto ngunit malinaw. 2 ang pinatay ko, 1 ang sa kapatid ko. Iniligtas namin ang aming sarili. Kailangang aminin ni Thomas, may punto siya. Ako si Thomas Whitfield, may rancho ako mga 2 milya pakanluran. Narinig ko ang sigawan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang rifle, sinusubukang huwag magmukhang banta. Hindi ko alam kung sino kayo. Alam ko lang may nangangailangan ng tulong. Napasimangot ang babae, tiningnan siya na parang lawing nakatingin sa daga, nagdedesisyon kung titira na o maghihintay pa. Napakabobo mo, sabi niya sa wakas. Pumunta ka rito mag-isa laban sa 4 na lalaki. Malamang, sagot ni Thomas, pero hindi ko kayang manahimik lang. May bahagyang nagbago sa ekspresyon ng babae. Hindi ito lumambot, ngunit nabawasan ang tensyon ng pagiging mapanganib. Ibaba niya ang baril. Ako si Ayana, sabi niya. Ito ang kapatid kong sinalin. Ang aming ama ay si Broken Lance. Naramdaman ni Thomas na parang nawala ang dugo sa kanyang mukha. Kilalang kilala sa buong teritoryo si Broken Lance. Isa siyang alamat. Bangungot para sa ilan, bayani para sa iba. Lumaban siya sa hukbo hanggang sa tabla sa Salt River Canyon. Pinamunuan niya ang mga pagsalakay mula Tucson hanggang Santa Fe. Sinasabing 30 tao na ang napatay niya gamit ang sarili niyang mga kamay. At siya, si Thomas, ay kabubuhay lang sa kanyang mga anak. Kilala mo ang kanyang pangalan, sabi ni Ayana, at sa unang pagkakataon may bahid ng mapait na biro sa kanyang tinig. Kilala siya ng lahat. Kung gayon, alam mong kailangan naming bumalik agad sa aming tribo. Mabilis na nagsalita si Nalin sa wikang Apache, sabay turo sa mga burol sa silangan. Sumagot si Ayana sa parehong wika, tapos muling humarap kay Thomas. Sabi ng kapatid ko, sumama ka sa amin. Sabi niya, nais kang pasalamatan ng aming ama. Pero sa paraang sinabi niya ang pasalamatan, tila hindi ito tunay na pasasalamat. Pinahahalagahan ko ang paanyaya, maingat na sagot ni Thomas, pero kailangan kong bumalik sa rancho. Kailangan ng... Hindi ito paanyaya. Nasa likod na niya sinalin habang nagsasalita ang kapatid niya. Naramdaman ni Thomas ang malamig na bakal sa kanyang likod. Baril. Alam mo na ang tungkol sa amin, patuloy ni Ayana. Alam mo kung sino kami. Alam mo kung saan kami papunta. Sa aming lupa, delikado ang ganyang kaalaman. Hindi ko ipagsasabi. Alam ko, sagot ni Ayana sabay ngiti. Hindi ito nakakapanatag dahil sasama ka sa amin. Tumingin si Thomas sa mga bangkay ng mga Comanchero, sa dugo na sinisipsip ng tuyong lupa at sa 2 matataas na babaeng may hawak ng kanyang buhay. Sana'y nanatili na lang ako sa balkonahe, naisip niya, pero isang bahagi ng kanyang sarili, ang bahaging tumanggap ng kaso ng mga bata, ang bahaging tumakbo patungo sa sigawan, ay alam na hindi iyon totoo. Pinili na niya, kailangan na lang niyang panindigan ito. O ikamatay, naglakbay sila pasilangan sa buong hapon, paakyat sa kabundukan habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Nasa pagitan ng magkapatid si Thomas, si Ayana sa unahan, si Nalin sa likuran, at ramdam niyang napakadali nilang tapusin ang kanyang buhay kung siya'y nagtangkang tumakas. Hindi rin naman siya makakatakas kahit anong gawin niya. Nasa loob na sila ng teritoryo ng Apache. Kahit makalayo siya sa magkapatid, hindi na siya makakabalik ng buhay sa kanyang rancho. Kaya tahimik siyang sumakay, pinagmamasdan ang pagbabago ng paligid mula sa tuyong disyerto tungo sa kagubatang Pine, mula sa pulang bato patungong mga taluktok na granite. Lumamig ang hangin. Ang amoy ng alikabok ay napalitan ng matalas na halimuyak ng mga evergreen. Kinuha ni Ayana ang isa sa mga kabayo ng mga Comanchero, isang matibay na kabayong kulay kastanyas na halatang nagpapasalamat sa pagkakalaya mula sa dating amo. Si Nalin ay sumakay sa isa pa, iniwan ang orihinal nilang mga kabayo.
saan man yun itinago upang balikan sa ibang araw. Nananatili si Thomas sa likod ni Patience na tila kalmado pa rin kahit papasok na sa pinakasentro ng lupain ng Apache. Matalinong kabayo, naisip ni Thomas. Alam niyang wala na talagang magagawa kundi sumama. Habang humahaba ang mga anino, nagpahinto si Ayana sa tabi ng isang batis na pinagmumulan ng bukal. Magpapahinga raw sila rito at aabot sa kampo ng kanilang ama pagsapit ng tanghali bukas. Bumaba si Thomas sa kabayo na parang bakal ang mga buto, hapdi ang bawat kalamnan mula sa mahabang paglalakbay. Hindi na siya nakaranas ng ganitong hirap simula noong unang taon niya sa Arizona, noong naniniwala pa siyang kung pagod lang ang puhunan, mapapasunod niya ang lupa. "Pagod ka," obserba ni Ayana. Nakapagsindi na siya ng maliit na apoy sa paraang halatang sanay na sanay. "Hindi kasi ako sanay na dinudukot," sagot ni Thomas. "Hindi ka dinukot. Inabot niya ang isang piraso ng tuyong karne. Ikaw ay inanyayahan. Gamit ang baril. Hindi ka namin tinutukan ng baril ng ilang oras na." Kumislap ang kanyang mga mata na para bang may biro. "Malaya kang umalis kung kailan mo gusto." Tumingin si Thomas sa paligid, sa papadilim na kagubatan, sa mga bundok na hindi pamilyar, sa ligaw na kalikasan na umaabot sa daan-daang milya sa lahat ng direksyon. "Mananatili ako, matalino." May sinabi si Nalin sa wikang Apache at tumawa si Ayana, isang tunay na halakhak, mainit at hindi inaasahan. Sumagot siya sa parehong wika at tumawa rin si Nalin. "Anong nakakatawa?" tanong ni Thomas. "Sabi ng kapatid ko, magaling daw ang instinct mo para sa isang puti. Napakataas na papuri." Ganon nga, naging seryoso ang mukha ni Ayana. Karamihan sa mga puti ay tatakbo o lalaban o magmamakaawa. Hindi mo ginawa ang alinman sa mga iyon. "May naitutulong ba ang alinman doon?" "Wala." "E di bakit pa magsasayang ng lakas?" Pinagmasdan siya ni Ayana mula sa kabila ng apoy. Kumakaway ang mga anino ng apoy sa kanyang mukha. Binibigyang diin ang matatalas na hugis ng kanyang pisngi at matibay na panga. "Bakit mo kami tinulungan?" tanong niya sa wakas. "Kami ay Apache. Kinasusuklaman at kinatatakutan kami ng mga tao mo. Wala ka namang makukuhang kapalit." Dahan-dahang ngumuya si Thomas ng tuyong karne, iniisip kung paano sasagutin. "Dati akong abogado," sabi niya sa huli, "sa silangan. May tinanggap akong kaso noon, mga batang sinaktan ng isang makapangyarihang lalaki. Lahat nagsabing huwag ko raw tanggapin. Sisirain ko lang daw ang buhay ko para sa wala. Nanalo ka ba?" "Nanalo ako sa kaso. Nawalan ako ng lahat ng iba, pero uulitin ko pa rin kung kailangan." "Bakit?" "Dahil may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa panalo. Mas mahalaga pa kaysa sa mabuhay. Nang marinig ko ang sigaw niyo, hindi ko nakita ang mga babaeng Apache. Ang nakita ko, 2 taong kailangan ng tulong." Tahimik si Ayana ng matagal. Ang apoy lang ang umuugong sa pagitan nila. "Napakakaiba mo," sabi niya sa wakas. "Sinasabi nga nila." Muling nagsalita si Nalin, mahaba-haba ngayon. Nakinig si Ayana sa kadahan-dahang tumango. "Sabi ng kapatid ko, baka hindi ka patayin ng aming ama." "Yon ay nakaaaliw." "Baka nga." Tahimik nilang inubos ang natitirang pagkain. Humiga si Thomas sa matigas na lupa, ginawang unan ang kanyang siyahan at tumingala sa kalangitan ng Arizona, puno ng mga bituin na parang diamante sa ibabaw ng itim na pelos. Sa kung saan man, ang kanyang rancho ay unti-unting bumabagsak nang wala siya. Malamang nagkakahiwa-hiwalay na ang kanyang mga baka. Baka mas nagiging matapang na ang mga koyote. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na naramdaman ni Thomas ang pagiging mag-isa. Hindi siya sigurado kung mabuti iyon o talagang masama. Narating nila ang kampo ng Apache bandang tanghali kinabukasan. Inaasahan ni Thomas na maliit lang ito, ilang wikiap, ilang kabayo at kaunting mandirigma. Pero ang nakita niya ay nagpahinto ng kanyang paghinga.
Ang kampo ay nakakalat sa isang mataas na lambak sa bundok na protektado sa tatlong gilid ng matatarik na bangin at tanging mararating sa isang makitid na bangin na kayang ipagtanggol ng 10 tao laban sa isang hukbo. Daang-daang wikyap ang nakakalat sa sahig ng lambak. Napakaraming kabayo ang nanginginain na nagpapakita ng kawalan ng halaga ng 3 baka ni Thomas. Ang mga babae abala sa pag-ikot sa mga lutuan habang ang mga bata ay masayang nagtatakbuhan sa matataas na damo. Hindi ito isang kampo, isa itong lungsod. Ang mga tao ng aking ama, sabi ni Ayana, na may malinaw na pagmamataas. Ang White Mountain Apache, 300 pamilya, 1,000 mandirigma. Naramdaman ni Thomas na napakaliit niya. Somehow ay nauna nang nakarating ang balita ng kanilang pagdating. Mga senyas, hinala ni Thomas mula sa mga tanod na hindi niya nakita. Pagsapit nila sa lambak, may mga tao nang nagtitipon sa daraanan nila. May mga matang nakatingin, mga bulungan at mga daliring nakaturo sa puting lalaking nakasakay sa abuhing kabayo. Itinuon ni Thomas ang tingin sa unahan at iniwang nakikita ang kanyang mga kamay. Wala pa siyang panahong nakaramdam ng ganitong matinding atensyon. Huminto sila sa harap ng pinakamalaking wikyap sa kampo, isang istrukturang may mga simbolong iginuhit na hindi pamilyar kay Thomas. 2 mandirigma ang nakatayo sa pasukan, walang ekspresyon sa mukha, nakapatong ang mga kamay sa kanilang mga kutsilyo. "Dito ka lang," sabi ni Ayana. Bumaba siya at sinalin mula sa kanilang mga kabayo at pumasok sa loob. Nanatiling nakasakay si Thomas kay Patience, napapalibutan ng dumaraming taong nanunood. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit at hinawakan ang tagiliran ng kabayo. Tapos ay mabilis na tumakbo palayo habang natatawa nang mapatingin si Thomas sa kanya. Isang matandang babae ang nakatitig kay Thomas gamit ang malabong mga mata at may sinabing ikinatawa ng mga taong nasa paligid niya. Lumipas ang ilang minuto, tumatama ang araw. Bumaba ang pawis sa likod ni Thomas. Ganito siguro ang kamatayan ko, naisip niya, nakasakay sa kabayo habang hinihintay kung papatayin ba ako ng isang pinuno. Bumukas ang takip ng pasukan ng wikayap, lumabas si Ayana, kasunod si Nalin. "Gusto kang kausapin ng aking ama," sabi niya. "Bumaba ka, iwan mo ang mga sandata mo sa kabayo." Bumaba si Thomas, tinanggal ang sinturon ng baril at isinabit ito sa saddle ni Patience. Huminga siya ng malalim. "May maipapayo ka ba?" Sandaling nag-isip si Ayana, "Huwag kang magsisinungaling. Laging alam ng aking ama kapag may nagsisinungaling at huwag kang magpapakita ng takot." "Paano kung natatakot ako?" "Itago mo." Halos ngumiti siya. "Magaling ka sigurong magtago ng nararamdaman." Naglakad si Thomas papunta sa pasukan ng wikyap kasabay sina Ayana at Nalin. Hindi gumalaw ang mga bantay habang dumaan siya, pero ramdam niyang nakatitig ang kanilang mga mata sa kanyang likuran. Madilim at malamig sa loob, may liwanag lang mula sa maliit na apoy sa gitna. Ang usok ay tumataas sa butas sa bubong, bit-bit ang amoy ng nasusunog na sambong. May mga balat ng hayop sa sahig, nakasabit sa balangkas ang mga sandata, mga pana, sibat, riple, at mga kutsilyong iba't iba ang laki. At sa dulo nakaupo sa isang tumpok ng mga balahibo si Broken Lance. Mas matanda siya kaysa sa inaasahan ni Thomas. 60 siguro o malapit na. Puting-puti na ang kanyang buhok, nakatali sa likod sa paraang nagpalinaw sa matatalas niyang mukha. Ang kanyang mga matay parang obsidian at taglay nito ang bigat ng karanasan na nagpababa sa 34 na taon ni Thomas na parang wala lang. Pero ang higit na tumatak kay Thomas ay ang katahimikan. Hindi gumagalaw si Broken Lance, tila hindi humihinga at nakatingin kay Thomas na para bang bundok na tinitingnan ang umaakyat, matiyaga, walang hanggan at walang pakialam sa mga bagay ng tao. "Umupo ka," sabi ng pinuno. Umupo si Thomas. Sandaling walang nagsalita, umalingaw-ngaw ang lagitik ng apoy.
Sa labas, naririnig ni Thomas ang mga tunog ng kampo, mga batang naglalaro, mga asong tumatahol, ang pantay-pantay na tunog ng mga babaeng gumigiling ng mais. Sabi ng mga anak ko, iniligtas mo sila. Sa wakas, ay sabi ni Broken Lance. Mas magaling ang Ingles niya kaysa kay Ayana, halos perpekto, na para bang nakasama siya ng mga edukadong puti. Sabi nila, mag-isa kang lumaban sa 4 na Comancheros, na muntik ka nang mamatay. Muntik na nga, tugon ni Thomas. Bakit? Ang parehong tanong na tinanong ni Ayana. Ibinigay ni Thomas ang parehong sagot, dahil kailangan nila ng tulong, dahil hindi ko kayang basta na lang umalis. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Broken Lance. Maraming puti ang magsasabing kaaway nila kami, na karapat-dapat sa masama ang mga babaeng Apache. Mali ang maraming puti. Naniniwala ka ba talaga rito? Naniniwala akong tao ay tao, na ang kalupitan ay kalupitan kahit kanino ito gawin, puti man, Apache o kahit sino pa. Naniniwala akong masasamang tao ang mga Comancheros na kumuha sa iyong mga anak. At ang pigilan, ang kasamaan ay hindi kailanman mali. Tahimik si Broken Lance ng matagal. Ramdam ni Thomas ang pawis sa kanyang mga palad kahit malamig ang hangin. Nabuhay ako sa loob ng 63 taglamig, sabi ng pinuno sa wakas. Nakakilala na ako ng maraming puti, mga negosyante, sundalo, pari, politiko. Lahat sila may gusto mula sa aking mga tao. Lahat sila'y nagsasalita tungkol sa kapayapaan habang nagbabalak ng digmaan. Lahat sila ay nagsinungaling. Bahagya siyang yumuko, pero sa tingin ko hindi ka nagsisinungaling. Napabuntong hininga si Thomas, hindi niya namalayang pinipigil niya pala ito. Pero hindi pa rin ako sigurado, patuloy ni Broken Lance. Kaya mananatili ka muna rito. Mamumuhay ka sa piling namin. Babantayan ka ng aking mga anak. Kapag sigurado na ako kung anong uri ka ng tao, saka ako magpapasya kung ano ang gagawin sa iyo. At kung sakaling isipin mong nagsisinungaling ako. Ngumiti si Broken Lance. Ito ang unang ekspresyon na nakita ni Thomas sa mukha ng pinuno at hindi ito nakapanatag ng loob. Hindi ka na makakaalis sa lambak na ito. 13 araw na nanatili si Thomas sa piling ng mga Apache. Walang duda, ito ang pinakakakaibang 2 linggo ng kanyang buhay. Sa simula, halos isa siyang bilanggo, bantay sarado, malayang makakilos sa loob ng kampo pero hindi sa labas, at kinakausap lang kung kinakailangan. Tingin sa kanya ng mga tao ay may halong pagdududa kung hindi man lantad na galit. Binabato siya ng mga bata. May mga mandirigmang nagpapakita ng kilos ng pagputol ng leeg kapag dumadaan siya. Isang matandang lalaki ang palaging dumura sa kanyang paanan tuwing umaga. Pero unti-unti, nagsimulang magbago ang lahat. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Pagtulong sa isang babaeng nabitawan ang banga ng tubig. Pag-aayos ng sirang travois na hindi maayos ng isang binatang mandirigma. Pagtuturo sa ilang batang lalaki kung paano mag-ukit, isang kasanayang itinuro sa kanya ng kanyang lolo noong araw. Nagsimulang makita siya ng kampo sa ibang paraan, hindi bilang kalaban, kundi bilang isang mas komplikadong nilalang, isang anomalya, isang puti na marunong magtrabaho gamit ang sariling kamay at hindi naghihintay ng pagsisilbi. Isang kakaibang nilalang na mas karapat-dapat pag-aralan kaysa basta patayin. Pinagmasdan ito ni Ayana sa buong panahon, may ekspresyong hindi mabasa ni Thomas. Nagkakaroon ka ng kaibigan, puna niya isang gabi, habang tinutulungan ni Thomas ang isang matandang mag-asawa na ayusin ang butas sa kanilang wikayap. Sinusubukan ko lang huwag mapatay. Epektibo naman, inabot niya ang isa pang piraso ng balat para ipangtagpi. Napapansin ng aking ama ang mga bagay na ganito. Mabuti ba o masama yon? Hindi ko pa alam. Maraming natutunan si Thomas sa pananatili niya sa kampo. Nalaman niyang hindi mga mababangis na hayop ang mga Apache tulad ng sinasabi sa mga pahayagan ng puti.
Ang lipunan nila'y masalimuot, may batas at kaugaliang kasing salimuot ng mga pinag-aralan niya sa law school. Mayroon silang mga makata at tagapagsalaysay ng kasaysayan, mga manggagamot at mga artisan. Mahal na mahal nila ang kanilang mga anak at labis ang paggalang sa matatanda. Nalaman din niyang may dahilan ang galit nila sa mga puti. Ang mga kwento nila tungkol sa mga nilabag na kasunduan, mga sinunog na nayon, mga inang pinatay, mga batang kinatay, ay nagpapasama ng pakiramdam ni Thomas. Malalupit ang nagawa ng kanyang mga kababayan sa mga taong ito. At hanggang na ngayon ay patuloy pa rin. At gayon pa man, hindi siya pinatay, hindi siya pinahirapan, bagkus pinagmasdan lang siya at hinintay. Sa ika-13 gabi, nagbago ang lahat. Nagising si Thomas sa mga sigawan, hindi karaniwang tawanan ng kampo, kundi mga tinig na puno ng takot at pagmamadali. Lumabas siya mula sa maliit na wiki-up na inilaan sa kanya at nakita ang kampo sa kaguluhan. Ang mga mandirigma ay nagmamadaling tumatakbo patungo sa pasukan ng bangin. Ang mga babae ay nagsasama-sama ng mga bata. Pinapatay ang mga apoy. Lumitaw si Ayanna sa tabi niya, seryoso ang mukha. Mga sundalo, sabi niya, isang malaking puwersa, papasok na sa bangin. Nanlamig ang dugo ni Thomas. Paano nila kayo natagpuan? Ang mga komantsero, may isa sigurong nabuhay, siguradong nagsalita. Mapait ang kanyang tinig. Dapat sinigurado nating patay silang lahat. Naalala ni Thomas si Brennan, gumagapang patungo sa kabayo habang may tama sa tiyan. Putsa, ilan sila? Sabi ng aming mga tagapagmasid, 200 sundalo. Baka mas marami pa. May dalang kanyon. 200 sundalo na may artilyeriya laban sa kampong puno ng mga pamilya. Isang masaker ang mangyayari. Naghahanda ng lumaban ng aking ama, patuloy ni Ayanna. Pipigilan namin sila sa bangin hanggat kaya, bigyan ng oras ang mga babae at bata na makatakas sa mga mataas na daan sa bundok. Iyon ay kamatayan. Iyon ang aming paraan. Mabilis na umikot ang isip ni Thomas. 200 sundalo, artilyeriya, makitid na bangin, walang pag-asang laban, maliban kung, sandali, sabi niya, may naisip ako. Hinding-hindi. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Broken Lance sa loob ng wiki-up ng Konseho ng Digmaan. Nakatayo sa paligid niya ang 12 sa kanyang mga pinuno. Matitigas ang mga mukha, handa ng lumaban. Nasa tabi ng kanilang ama, sina Ayanna at Nalin, parehong may sandata. Gusto mong ipadala kita para makipag-usap sa mga sundalo? Naglalagablab ang mga mata ng pinuno. Sasabihin mo sa kanila kung nasaan kami. Tutulungan mong wasakin kami. Kung gusto ko yan, matagal na sana akong nakatakas nitong nakaraang 2 linggo, sagot ni Thomas. Magagaling ang mga bantay nyo, pero kabisado ko na ang mga bundok. Nakakahanap ako ng paraan. Bakit hindi mo ginawa? Dahil ayokong masira kayo. Hinarap ni Thomas ang tingin ng pinuno nang hindi umatras. Totoo ang sinabi ko tungkol sa iyong mga anak, tungkol sa pagiging tao ng bawat isa. 13 araw akong namuhay kasama niyo at sa nakita ko, mas karapat dapat ang inyong mga tao kaysa sa darating sa bangin na iyan. May binigkas na salitang Apache ang isa sa mga mandirigma. Hindi na kinailangan ni Thomas ng salin. Isa akong abogado, patuloy niya, bago ako lumipat sa kanluran, trabaho ko ang makipagkasunduan. Alam ko kung paano mag-isip ang army, alam ko kung ano ang gusto nila, at alam ko na sa ngayon, iniisip nilang papasok sila sa pugad ng mga putakti. Takot sila. Ang mga takot na lalaki ay pumapayag sa kasunduan. Anong klaseng kasunduan? Ligtas na pagdaan sa mataas na daanan para sa lahat. Kapalit, iiwan niyo ang kampo ng walang labanan, walang patay na Apache, walang patay na sundalo, lahat ay mabubuhay. Tumawa si Broken Lance, isang malamig, mapait na tawa. Akala mo papayag ang army na basta na lang kaming umalis? Sa tingin ko, gusto ng opisyal ang isang tagumpay na pwede niyang iulat sa Washington. Kung mawawala kayo sa bundok, pwede niyang sabihing nalinis niya ang lugar.
makakakuha siya ng promosyon. Maililigtas mo ang iyong mga tao. At kung tumanggi siya, kung gusto niya ng dugo, di ko man siya mapapayag, mabibigyan ko kayo ng oras. Oras para mas mailayo ang mga hindi mandirigma. Oras para makapaghanda sa depensa. Lumapit si Thomas sa pinuno. Anong mawawala sa inyo? Kung pagtataksilan ko kayo, wala rin naman kayong nabawas. Pero kung magtagumpay ako, kung magtagumpay ka, bakit ka pa babalik? Singit ni Ayana. Pwede kang sumama sa mga sundalo, bumalik sa iyong rancho, limutin mong nakita mo kami. Humarap si Thomas sa kanya. Sa liwanag ng nag-aalab na apoy, mas lalo siyang naging maganda at mas mapanganib. Dahil binigay ko ang salita ko, mahina niyang sabi. Nang sumugod ako para tulungan kayo sa bangin, pumili ako. At hindi natapos ang pagpiling yon nang makarating tayo sa lambak. Ano man ang mangyari sa mga tao mo ngayon, bahagi na ako niyan. Hindi ko kayo iiwan. Tahimik ang lahat. Ramdam ni Thomas ang bawat matang nakatitig sa kanya sa loob ng wiki-up. Sa wakas, nagsalita si Broken Lance. 13 araw, dahan-dahan niyang sabi. 13 araw kitang pinanood. Nakita kong tumulong ka sa aming mga tao nang walang hinihinging kapalit. Nakita kong nakipagtrabaho ka sa aming mga babae at nagturo sa aming mga bata. Nakita kong kumain ka ng aming pagkain, natulog sa ilalim ng aming mga bituin at ni minsan ay hindi nagreklamo. Tumayo siya, nakakabilib pa rin sa kabila ng kanyang edad at taglay pa rin ang autoridad ng isang alamat. Ikaw ay maaring pinakatusong sinungaling na nakilala ko o ikaw ang iniisip ng aking anak na ikaw nga isang mabuting taong nakakulong sa mundo ng mga puti. Ano ang paniniwala ni Ayana? Tiningnan ng pinuno ang kanyang anak. May namagitang katahimikan sa pagitan nila. Isang tanong at sagot na hindi naunawaan ni Thomas. Naniniwala siyang dapat kitang hayaan, sabi ni Broken Lance, laban sa lahat ng aking pangangatwiran, ako'y halos sang-ayon. Ipinatawag niya ang isa sa mga mandirigma na agad nag-abot ng sinturon ng baril ni Thomas, ang isinusuko niya noong unang araw. Umalis ka, makipag-usap sa mga sundalo, bumalik bago sumikat ang araw o huwag nang bumalik kailanman. Isinabit ni Thomas ang sinturon sa kanyang baywang. Matatag ang kanyang mga kamay, bagaman mabilis ang tibok ng kanyang puso. Babalik ako, sabi niya. Dapat lang matigas ang tinig ni Ayana, ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Kapag namatay ka roon, magagalit ako ng husto. Sa kabila ng lahat na pangiti si Thomas, ayaw ko yun. At siya'y lumakad patungo sa dilim sa tunog ng papalapit na mga tambol. Ang kampo ng army ay nasa eksaktong lugar na inasahan ni Thomas, 1 milya mula sa pasukan ng bangin, nakakalat sa isang malawak na parang pinapailawan ng 12-dosenang apoy. 2 beses siyang hinarang ng mga bantay bago pinayagang lumapit para humiling na makausap ang komandante. Dinala siya sa isang malaking tolda sa gitna ng kampo. Sa loob, nakaupo sa likod ng isang mesa si Colonel Harrison, nakayuko sa mga mapa sa ilalim ng lampara. Mga 50 taon siguro ang edad niya, may maayos na puting balbas at mga matang pagod, mga matang nakita na ang maraming labanan. Colonel Harrison, tanong ni Thomas, nang sino ka ba? Thomas Whitfield, may-ari ako ng rancho sa Prescott Valley, o dati, bago ako napasama sa lahat ng ito. Umupo siya ng hindi inanyayahan. Sa nakalipas na 2 linggo, namuhay ako kasama ang mga tao ni Broken Lance. Narito ako para mag-alok ng kasunduan. Sa loob ng 1 oras, nagsalita si Thomas. Inilahad niya ang buong sitwasyon ng walang pag-aatubili, ang lakas ng posisyon ng mga Apache, ang daming kaswalti na aasahan ng army kung susugurin ng bangin, at ang magiging epekto sa politika kapag kumalat ang balita ng masaker sa Washington. Ikinwento niya ang tungkol sa mga babae at bata sa kampo.
mga pamilyang mamamatay kung magpapaputok si Harrison, mga byuda at ulilang maiiwan at sa kanya inilahad ang alok, pagurong kapalit ng ligtas na paglabas. Isang mapayapang resolusyon na katanggap-tanggap para sa lahat. Tahimik na nakinig si Harrison nang matapos si Thomas, matagal siyang hindi nagsalita. Gusto mong palayain ko ang daan-daang kaaway na Indio, sabi niya sa wakas. Gusto kong piliin mo ang tagumpay kaysa karahasan. Pareho lang ang mga yon sa bansang to. Ganun ba? Yumuko si Thomas. Colonel, gaano nakatagal kayong lumalaban sa mga Apache? 10 taon, 15, bawat beses na natatalo mo sila, nawawala lang sila sa bundok at bumabalik ng mas malakas. Pero kung pakakawalan mo sila ng mapayapa, kung ipapakita mong posible ang kasunduan, baka sa susunod, piliin nilang makipag-usap imbes na lumaban. Maraming baka. Mas marami kaysa makukuha mo kung aatakihin mo ang bangin. Bitag ng kamatayan ng mga daanan na yon. 40 taon nang lumalaban si Broken Lance sa mga bundok na ito. Alam niya ang bawat bato, bawat anino, bawat sulok, kung saan kayang harangin ng 10 mandirigma ang isang hukbo. Oo, mananalo kayo dahil marami kayo. Pero ang kabayaran, iniwan ni Thomas na nakabitin ng mga salita sa hangin. Tinitigan ni Harrison ang mapa sa kanyang mesa. Kita ni Thomas ang bangin na nakamarkang pula at ang maingat na notasyon mula sa mga tagapagmasid ng army. Kung papayag ako, mahinang sabi ng koronel, paano kung malalaman na tutuparin nila ang usapan? Dahil si Broken Lance ay tinutupad ang kanyang salita. Tanungin mo ang sino mang nakipagkasundo na sa kanya. Marami na siyang napatay na sundalo, pero ni minsan hindi pa siya sumira ng kasunduan. At kung tumanggi ako, babalik ako para sabihing tumanggi ka at lalaban kami. Masusugpo niyo rin ang kampo sa huli. Pero maraming sundalo mo ang mamamatay at maraming baba't bata ang mamamatay at walang magbabago. Mas lalo kayong kamumuhian ng Apache, magpapatuloy ang digmaan at pagdating ng 20 taon, may ibang uupong opisyal sa toldang ito na susubukang sagutin ang parehong tanong, paano talunin ang kaaway na hindi matatalo. Tahimik si Harrison ng napakatagal. Ikaw ay alinman sa napakatapang o napakabobo, Mr. Whitfield. Malamang pareho, mahabang 2 linggo ito. Bahagyang ngumiti ang koronel. Bumalik ka sa mga Apache, sabi niya. Sabihin mong may oras silang hanggang tanghali bukas para lisanin ang lambak. Pagkatapos noon, papasok na kami. Kung naroon pa rin sila, wala na sila roon. Tumayo si Thomas at iniabot ang kanyang kamay. Matapos ang isang saglit, tinanggap ito ni Harrison. Sana alam mo ang ginagawa mo, ani ng koronel. Sana nga. Wala na ang mga Apache pagsapit ng umaga. Muling bumalik si Thomas sa lambak habang unti-unting sumisilip ang liwanag mula sa mga bundok. Inaasahang makakakita ng kaguluhan. Mga pamilyang nagmamadaling mag-impake, mga mandirigmang nagtatalo kung lalaban o tatakas. Ngunit ang nadatnan niya ay katahimikan. Ang mga wike-up ay tahimik at iniwan. Ang mga apoy ay naging abo. Ang mga kabayo, mga supply at ang daan-daang taong nagbibigay buhay sa lambak na ito, naglaho na, tila usok na tinangay sa bundok. 3 figura lamang ang naiwan, naghihintay sa tabi ng sapa kung saan unang dumating si Thomas sa kampo. Broken Lance, Ayana, Nalin. Bumaba si Thomas sa kabayo at lumapit sa kanila. Pakiramdam niya'y nanghihina ang kanyang mga binti habang sinisingil na siya ng pagod ng buong gabi. Wala na sila, sabi niya, bagaman hindi na kailangan. Umalis na kami, simula nang umalis ka, sagot ni Broken Lance. Bantay namin ang nakakita sa iyo habang pumapasok sa kampo ng mga sundalo. Nang hindi ka agad pinatay, alam naming nagtagumpay ka. Nag-eebakuasyon na kayo kahit hindi nyo pa alam kung nabuhay ako? Sabi ko nga, 13 araw kitang pinanood. Alam ko kung ano ang gagawin mo. Lumapit ang pinuno. Wala pa ring mabasa sa kanyang mukha, ngunit may nagbago sa kanyang tindig.
Wala na ang pag-iingat. Napalitan ito ng tila paggalang. Pwede mo kaming ipinagkanulo, aniya. Pwede mong pinangunahan ang mga sundalo sa aming daanan. Pwede kang nakatanggap ng gantimpala, karangalan, pero isinugal mo ang iyong buhay para sa mga taong hindi mo kauri. Sabi ko na sa iyo kung bakit. Oo, dahil tao ay tao, dahil ang kalupitan ay kalupitan. Umiling ang pinuno ng marahan. Sa 63 taglamig, 3 lang marahil sa mga puting taong nakilala ko ang tunay na naniniwala riyan. 2 sa kanila'y patay na, pinatay ng sarili nilang lahi dahil sa simpatiya sa mga Apache. Magandang paalala yan. Iyan ay isang totoo. Inilabas ni Broken Lance mula sa ilalim ng kanyang damit ang isang bagay, isang kwintas na balat na may palawit na ukit sa bato. Ang batong ito ay obsidian, inukit na hugis ng tumatakbong kabayo. Amin ito ng aking ama, sabi ng pinuno, at ng ama niya bago siya. 7 henerasyon na sa aming angkan, bitbit nito ang proteksyon ng mga espiritu ng bundok. Ipinilit niyang ipahawak ang palawit kay Thomas. Mula sa araw na ito, hindi ka na banyaga sa White Mountain Apache, kaibigan ka na. Sino mang makakita nito ay malalaman na ikaw ay nasa ilalim ng aking proteksyon. Malaya kang makalibot sa aming lupain. Maaari kang humingi ng tulong. At kung sakaling kailangan mo ng kanlungan mula sa mga sundalo, sa mga tulisan o sa sarili mong lahi, lumapit ka lang sa amin. Tinitigan ni Thomas ang palawit, ang masilang pagkakaukit, ang bigat ng kasaysayang dala nito. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Wala kang dapat sabihin. Mas malakas ang gawa kaysa salita. Ganito ang kasabihan ng iyong mga tao, hindi ba? Nagsalita na ang iyong mga gawa. Ngayon ay ako naman, hinawakan ni Broken Lance ang braso ni Thomas sa tradisyonal na hawak ng mandirigma. Umuwi ka na, Thomas Whitfield. Ibalik mo ang iyong rancho. Ipagpatuloy mo ang iyong buhay. Pero tandaan mo, may mga kapatid ka na sa mga bundok na ito. Mga kapatid na hindi malilimutan ang ginawa mo para sa amin. Hindi makapagsalita si Thomas. Tumangulang siya, binitiwan ng pinuno ang kanyang braso, lumakad papunta sa kabayong hawak ni Nalin. Sumakay siya ng may liksi na hindi mo aakalain sa kanyang edad at minsang lumingon. Gusto kang makausap ng aking anak, sabi niya, pahihintulutan ko. At tuluyan na siyang lumisan papunta sa makikitid na daanang lalong nagpapalalim sa bundok. Hinintay ni Ayana na tuluyang mawala sa paningin ang kanyang ama bago nagsalita. Ikaw ay labis kong ikinagulat, mahina niyang wika. Paano mo nasabi? Inakala kong tatakas ka, o mabibigo, o mamamatay. Lumapit siya sa kanya. Sa halip, ginawa mo ang isang bagay na hindi ko pa nakita sa kahit sinong puti. Tinupad mo ang salita mo, kahit nakapalit nito ang lahat. Hindi naman lahat ang nawala sa akin. Nandun pa rin ang rancho ko. Buhay pa rin ang kabayo ko. Sa totoo lang, nakalusot ako ng maayos kung iisipin. Alam mong hindi yan ang ibig kong sabihin. Sinuyod ng kanyang madidilim na mata ang mukha ni Thomas. Pwede kang bumalik sa mga tao mo ngayong gabi, pero pinili mo kami. Pinili mong makita kasama ng mga Apache, makipagkasundo para sa amin at itakwil ang sarili mong uri. Napaisip si Thomas. Tama siya siyempre. Kakalat ang balita. Ang ransyong nakipagkasundo para sa mga kaaway, ang mahilig sa Indio na pinalaya si Broken Lance. Magiging batik ang kanyang pangalan mula rito hanggang California. Pinili ko ito, simple niyang sagot. Wala akong pagsisisi. Hindi nga, sangayon ni Ayana. Sa palagay ko'y wala ka talaga. Iniabot niya ang kamay at hinawakan ang palawit na nakasabit sa leeg ni Thomas. Isang malaking karangalan ang ibinigay sa iyo ng aking ama, sabi niya. Hindi pa niya kailanman ibinigay ang palawit na yan sa sino mang hindi galing sa aming angkan. Iingatan ko ito. Dapat lang. Sandaling tumigil ang kanyang mga daliri sa obsidian na kabayo bago ito bumitaw. Thomas Whitfield, hindi ko alam kung muling magtatagpo ang ating landas. Malawak ang mundo at magkaiba ang direksyong tinatahak natin. Pero
Pero gusto kong malaman mo ang isang bagay. Tumingin siya ng diretso sa kanya, may tinding bumara sa hininga ni Thomas. Sa aming mga tao, kapag iniligtas mo ang buhay ng isa pa, isang ugnayan ang nabubuo. Isang koneksyon na lampas sa tribo, lampas sa dugo, lampas sa lahat ng hadlang na naghihiwalay sa atin. Anong klaseng ugnayan? Depende sa mga taong sangkot, bahagyang namula ang kanyang mga pisnging kulay tanso. Sa iba, ito'y kapatiran. Sa iba naman, ibang bagay. Muling bumilis ang tibok ng puso ni Thomas pero hindi na dahil sa takot. At sa atin, tahimik si Ayanna ng matagal. Nang nagsalita siya, halos bulong na lang ang kanyang tinig. Marahil ay malalaman natin balang araw. Tumalikod siya at lumakad papunta sa kanyang kabayo. Nakasakay na sinalin, naghihintay ng may bahid ng pagkayamot. Paalam Thomas Whitfield, sigaw ni Ayanna habang umaangkas. Naway gabayan ka ng mga espiritu ng bundok. At kayo rin, sagot ni Thomas, kayong dalawa. Pinalo ng magkapatid ang kanilang mga kabayo at sumugod patungo sa mga daanang tinahak ng kanilang ama. Pinanood ni Thomas hanggang sa sila'y tuluyang lamunin ng mga bundok. Pagkatapos, sumakay siya kay Patience at tumungo sa kanluran, patungo sa bukang liwayway, patungo sa rancho niyang unti-unting bumabagsak, patungo sa isang hinaharap na bigla na lang naging hindi tiyak. Ngunit sa kung anong paraan, puno rin ng pag-asa. 6 na buwan nang lumipas at hirap pa rin ang rancho ni Thomas Whitfield. Nakakiling pa rin ang mga poste ng bakod. Tumutulo pa rin ang bubong ng kamalig. 2 na lang ang natirang baka at madalas ay tuyo ang balon. Ngunit hindi iyon iniinda ni Thomas dahil tuwing ilang linggo, isang grupo ng mga Apache rider ang lumilitaw sa gilid ng kanyang lupain. Hindi sila lumalapit sa kalsada. Hindi rin sila nagtatagal para makatawag ng pansin. Pero palagi silang may iniiwan. Isang bangkay ng usa na nakasabit sa puno, isang sako ng mais na nakatali sa bakod. Minsan, isang magandang kumot ng nabaho na tila ipinagpalit pa mula sa New Mexico. At palagi nakatago sa loob ng alay isang balahibo ng agila. Iniipon ni Thomas ang mga balahibo sa isang garapon sa ibabaw ng kanyang apuyan, sa tabi ng palawit na obsidian. Hindi niya ito isinusuot kapag nasa labas siya ng bahay. Magdudulot lang iyon ng mga tanong na ayaw niyang sagutin. Pero sa gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa harap ng apoy, hawak niya ito sa kanyang mga kamay at naaalala ang kampo sa bundok, ang wikiup ng konseho. Ang matangkad na babaeng may matang parang itim na apoy na minsang nagtanong kung bakit siya tumulong. Narinig niya ang mga bulong tungkol kay Broken Lance at sa kanyang mga tao. Mayroon na raw silang lugar sa Sierra Madre, sa labas ng abot ng US Army. Umunlad daw sila, ayon sa chismis. Lumalakas muli, naghahanda para sa isang hinaharap na hindi kasama ang pagsuko sa mga batas ng mga puti. Minsan, naiisip ni Thomas kung naalala pa siya ni Ayanna. Kung naalala niya ang kakaibang 2 linggong pinagsaluhan nila. Kung minsan ay tumitingin siya sa silangan patungo sa Arizona Territory at iniisip kung ano na ang nangyari sa pobreng rancherong sumaklolo sa kanya. Sana nga, dahil araw-araw iniisip siya ni Thomas, araw-araw, nakasabit ng mabigat ang kabayong obsidian sa kanyang dibdib habang lumalakad siya papunta sa beranda isang umagang Oktubre, halos eksaktong 1 taon mula noong araw na iyon nang marinig niya ang mga sigaw mula sa malayo at ginawa ang desisyong nagbago ng lahat. Sumisikat ang araw sa ibabaw ng Bradshaw Mountains. Kumikislap sa gintong kulay ambar at kalawang ang sahig ng disyerto. Isang lawin ang paikot-ikot na lumilipad sa maiinit na hangin patungong silangan. Pinanood ito ni Thomas at ngumiti. Hindi niya alam kung anong hinaharap ang naghihintay. Hindi niya alam kung muli pa niyang makikita si Ayanna.
Hindi rin niya alam kung mabubuhay pa ba ang ransyong ito ng isa pang taon o tuluyang babagsak gaya ng marami ng iba. Pero may isang bagay siyang alam ng tiyak, tama ang ginawa niya. At sapat na iyon, sa marahas at walang patawad na mundo ng lumang kanluran, kadalasang itinuturing na kahinaan ang kabutihan. Ang habag ay maaaring maging dahilan ng iyong kamatayan, at ang pagtawid sa pagitan ng puti at Indio ay daan patungo sa kapahamakan. Binali ni Thomas Whitfield ang lahat ng patakarang iyon. Sumugod siyang mag-isa laban sa 4 na armadong lalaki dahil hindi niya maatim na manood habang naghihirap ang mga inosente. Namuhay siya sa piling ng Apache bilang bihag at umalis bilang kapatid. Nakipagkasundo siya para sa kapayapaan habang lahat ay inaasahan ang digmaan. At sa paggawa nito, pinatunayan niya ang isang bagay na matagal nang nakalimutan ng marami, noon at maging ngayon, na ang ugnayang pantao ay lampas sa lahi at tribo, na ang tapang ay hindi nasusukat sa tagumpay, kundi sa pagtindig para sa tama, kahit pakapalit nito ang lahat. At na minsan, ang pinakamakapangyarihang magagawa mo sa mundong puno ng galit ay ang ituring ang kapwa bilang tao. Natutunan ni Chief Broken Lance ang aral na iyon. Gayon din sina Ayana at Nalin, at pati na rin ang 200 sundalong lumisan sa bangin na iyon na hindi man lang nagpaputok ng isang bala. Dala-dala ang isang kwento na hindi nila malilimutan habang sila'y nabubuhay. Isang kwento tungkol sa pobreng ranchero na nagligtas sa 2 higanteng babaeng Apache. At ang nakagugulat na desisyon na nagpabago sa pananaw ng lahat tungkol sa tunay na kahulugan ng katapangan. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa puso mo, kung napaisip ka tungkol sa kabutihan, tapang, at sa mga pader na tayo mismo ang bumubuo sa pagitan natin at ng iba, mag-iwan ng komento sa ibaba. Sabihin mo kung ano ang gagawin mo kung ikaw si Thomas. Sasakay ka rin ba patungo sa sigawan? Mananatili ka rin ba sa mga Apache? At kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, mga kwento ng karaniwang tao na gumawa ng hindi karaniwang bagay, ng mga desisyong nagbago ng kasaysayan, ng mga sandaling humuhubog sa ating pagkatao, pindutin mo ang subscribe at ang kampana. Marami pa kaming kwentong naghihintay na maibahagi. Hanggang sa muli, tandaan mo, sa isang mundong napakadaling maging malupit, ang pumili ng kabutihan ay palaging siyang pinakamapangahas na hakbang na maaari mong gawin.